Ang hangin ay umaalulong, ang radio static, ang musika sa background, mababang suspense build-up. Sabi nila kung ano ang madali laging may kapalit. Akala ko noon ay babala lang ito sa mga matakaw. Hanggang sa gabi ay kumuha ako ng kakaibang trabaho sa isang lugar na wala nang gustong puntahan, isang rundown na Wendy's na nakahiga sa gitna ng malamig na bukid sa Millfield, Ohio. Ang hangin ay umihip ng mas malakas na may halong kalabog ng metal, isang malayong buntong hininga. $45 kada oras, night shift. Walang karanasan, walang formal na panayam. Isang tango lang at isang gusot na papel na may 5 kakaibang panuntunan. Huwag maghain ng mga burger na walang buns pagkatapos ng hating gabi. Kung ang ilaw ay kumikislap ng 3 beses, ay lock ang pinto at huwag umalis sa counter. Ang mga alituntunin ay tila walang katotohanan, ngunit sila ang manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Akala ko makakapaghintay lang ako ng isang gabi. Nagkamali ako. Dahil kapag kumuha ka ng trabaho na sobrang sahod, hindi mo lang ibinebenta ang iyong trabaho. Ibinenta mo ang iyong kaluluwa. Isang madilim na anino ang dumaan sa matingkad na pulang ilaw ng neon. Ang imahe ng isang inabandonang silo ay lumilitaw ng mahina sa fog. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa isang kakilakilabot na night shift. Ito ay tungkol sa kung ano ang nakatago sa likod ng isang pinto na hindi dapat mabuksan. Video script bahagi 1. Pagbubukas ng flashback, 1 taon na ang nakalipas. Ang tunog ng isang tren, isang sipol, isang malayong pagbagsak, malambot, malungkot. Ang boses ay mabagal, malalim, pinahihirapan. 1 taon na ang nakalipas. Akala ko nasa akin na ang lahat. Kalayaan. Kabataan. Isang mapa na puno ng mga destinasyon at pangarap na lumipad palayo. Ethan, 23, punit na maong, maalikabok na jacket, nakatayo sa hintuan ng bus sa suburban, mabigat ang backpack. Napunta ako sa buong Amerika, mula sa mga gintong burol ng California hanggang sa nakakapasong mga disyerto ng Arizona. Nagpost ako ng mga larawan, nagbabahagi ng aking paglalakbay. Nakatira ako sa isang virtual na mundo. Instagram feed, matingkad na nakangiti si Ethan sa tabi ng kanyang campervan. Caption na, habulin ang mga pangarap, hindi ang mga deadline. Si Ethan ay tahimik, madilim. Ngunit ang kalayaan ay hindi nagbabayad ng mga bayarin. At mga pangarap hindi kanila pinapakain. Ang tunog ng isang nabigong pag-swipe ng credit card. Ang pagtunog ng telepono ni nanay. Kapag naubos ang pera, mawawala ang mga pangarap. Umuwi akong walang dala at may utang. Bumalik sa kasalukuyan, Millfield Town. Sumipol ang malamig na hangin, kumaluskos ang mga ilaw ng neon. Larawan, slow motion camera, ang maliit na bayan ng Millfield ay malabo sa ambon, lumang gusali, walang laman na bar, madilim na mga istasyon ng gasolina. Ang boses ni Ethan ay patag at malamig. Millfield. Populasyon 3,842. Isang nakalimutang tuldok sa gitna ng mga taniman ng mais at mga bagyo sa taglamig. Mabibilis na pagputol, sirang kanto ng kalye, abandonadong paaralan, hearing, night. Here, time stands still. Ang mga kabataan lang ang nakulong na may mga lumang pangarap, patay na trabaho, at napakalalim na mga utang. Isang kakaibang pagkakataon, Wendy's Millfield. Tunog, huminto ang isang lumang makina ng kotse. Isang pulang ilaw ng neon ni Wendy ang kumikinang, nagbabadya sa ulap. Si Ethan ay nakaupo sa isang lumang Honda, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa manibela, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dimlilit Wendy's sign.
Maasim at may pag-aalinlangan ang boses ni Ethan. $45 kada oras para sa isang night shift sa Wendy's. Parang mas walang katotohanan iyon kaysa sa panaginip na nasunog ko. Mas bumibigat ang bus, nakakasawa. Binuksan ni Ethan ang pinto ng kotse, pumasok ang malamig na hangin, dahan-dahang naglakad patungo sa malabo na bintana. Pero wala akong choice. Kapag desperado, agawin ng mga tao ang anumang bagay na darating sa kanila. Hindi pangkaraniwang panayam. Bumukas ang salamin na pinto, ang tunog ng hangin at ang amoy ng lumang mantika, ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap. Sa loob ng Wendy's ay desyerto. Ang fryer gurgles. Napunit ang pulang leather na upuan. Kamera, close-up ni Dale, mga 50 taong gulang, payat na mukha, madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, nakatayo sa likod ng cashier. Dale, cold, husky voice, ikaw ba si Ethan? Tumango si Ethan, inilahad ang kanyang kamay. Ethan, magalang. Nandito ako para sa night shift. Hindi pinansin ni Dale ang pakikipagkamay, sumulyap kay Ethan, blanco. Dale, bigla, any criminal record? Ethan, hindi. Dale, nagda-drugs? Ethan, hindi. Dale, bahagyang tumaas ang kilay, natatakot ka bang mag-isa? Ang biolin ay gumuhit ng mababa, mabigat na nota. Si Ethan ay sumimangot, bahagyang nalilito, ngunit sumagot pa rin. Ethan, matigas, hindi. I'm self-made. Sandaling tumango si Dale. Dale, okay. Let's do it 8 to 6 $45 an hour. Binabayaran every 2 weeks. Pag-aalinlangan sa pagpupuno, rule sheet. Audio, kinapa ni Dele ang kanyang bulsa. Inilabas ang isang gusot na piraso ng papel, pinahiran ng pula na parang lumang dugo. Kamera, close-up ng kamay ni Dele na itinutulak ang papel kay Ethan. Dele, narito ang mga patakaran. Basahin ang mga ito ng mabuti. Gawin ng eksakto kung ano ang nakasulat. Huwag itong sirain. Larawan, binuksan ni Ethan ang papel, makinis na sulat kamay, mapurol na tinta. Ethan, nagbabasa ng mahina. Isa, kung ang drive-thru ay naglalabas ng static sa 11 patayin ang headset, bilangin hanggang 60 segundo. Dalawa, huwag maghain ng burger na walang tinapay pagkatapos ng hating gabi. Tatlo, kung makarinig ka ng ugong pagkalipas ng 2 buksan ang radyo hanggang sa huminto ito. 4, kung ang hawakan ng freezer ay nagyelo, huwag buksan ang pinto. 5, kumikislap ang ilaw ng 3 beses, i-lock ang pinto, magtago sa likod ng counter. Close-up ng mga mata ni Ethan, mula sa pagdududa hanggang sa pag-aalala. Ethan, nanunuya, sinusubukang umiti, ang bersyon ni Millfield ng kaligtasan sa lugar ng trabaho. Hindi gumiti si Dale, sumulyap lang sa kanyang relo. Dale, cold, 8:00 na. Aalis na ako. Gawin mo na lang gaya ng nakasulat. Don't blame me. Umalinggaw ang tunog ng pag-lock ng pinto. Nawala si Dale sa gabi. Mag-isang nakatayo si Ethan sa walang laman na restaurant, hawak ang isang gusot na papel. Malalim at malambot ang boses ng tagapagsalaysay. Doon ko napagtanto. Gaano man kalaki ang ibinayad mo, may mga bagay na hindi katumbas ng halaga ng iyong kaluluwa. Unang gabi, Wendy's Millfield. Kumakaluskos ang mga ilaw ng neon, umuungol ang hangin sa labas ng mga salamin na bintana. Si Ethan ay nakatayo sa likod ng counter. Ang malamig na asul-puting fluorescent na ilaw ay nagniningning. Ang espasyo ay malawak at walang laman.
Ang deep fryer ay umuungol na parang bulong sa wikang banyaga. Unang gabi. Isang walang laman na restaurant, napakatahimik na maririnig mo ang iyong sarili na humihinga. Slow motion, bawat bulok na detalye, ang mga bitak sa kisem, ang maruming tile na sahig, ang amoy ng lumang grasa. Parang nilamon ang buong bayan at ako na lang ang natitira. Mga unang customer. Bumukas ang pinto ng tumunog, mahinang tumunog ang kampana. Kamera, isang teenager na mag-asawa, nakasuot ng Millfield School hoodies, itulak ang pinto at pumasok. Nagbubulungan sila, naghahagikit. Teen boy, hindi ko inaasahan na bukas ito sa ganitong oras. Ethan, welcome to Wendy's. Anong gusto mo? Umorder sila ng fries at coke. Si Ethan ang gumagawa ng pagkain, hindi namamalayang nakikinig ang kanyang mga tainga. Timmy, dare you touch the ceiling? Teen boy, no way. Sabi nila isang lalaki ang nawala doon noong summer. Kamera, Ethan C. May hawak na isang basong tubig, bahagyang huminto. Ethan, kunwaring absent-minded, anong nakakatakot sa silo na yan? Mabilis na sumulyap ang teen boy sa salamin na pinto. Sa labas, ang itim na silo na matayog sa ulap. Teen girl, lowering her voice, sinabi sa akin ng lolo ko na sarado ang silo noong 70. May nakakita ng mga ilaw sa loob. Nakarinig ng mga hiyawan sa gabi. Teen boy, bahagyang nanininig, ang mga tao ay nawawala ng walang bakas. Mga buto nawala. Kamera, close-up ni Ethan, bahagyang lumungkot ang mga mata. Kakaibang matandang babae. Mahina ang pagtunog ng doorbell. Kamera, pumasok ang isang matandang babae na may pilak na buhok, isang kupas na gray na alampay. Ang kanyang mga mata ay maulap ngunit kakaibang matalas. Tumayo ng tuwid si Ethan, magalang nang ngumiti. Ethan, hello, ma'am. What do you want? Hindi kaagad sumagot ang matandang babae, dumiretso lang siya sa counter. Inilagay ang kulubot niyang mga kamay sa baso. Ang matandang babae, sa paos na boses, itim na kape. Walang asukal. Tahimik na nagbuhos ng kape si Ethan. Nang iabot nito sa kanya ang tasa, biglang tumutok ang mga mata nito sa kanya, matalim. Ang matandang babae, na tahimik, kakarating mo lang dito ha. Ethan, pinilit na umiti. Ngayon lang. Kinuha ng matandang babae ang tasa, hindi umiinom, bahagyang tumango. Ang matandang babae, sa mahinang boses, tandaan mo ito, aking anak. Walang tunay na inabandona. Kamera, close up, ang mukha ng matandang babae sa ilalim ng kumikislap na neon lights ay halos matunaw, malabo. Tumayo si Ethan. Aalis ang matandang babae nang hindi lumilingon. Mahina ang pagtunog ng doorbell nang mawala sa ulap ang matandang babae. Mga hindi pangkaraniwang palatandaan. Ang radyo sa counter ay gumagawa ng isang kaluskos na tunog, pagkatapos ay mali-mali na static. Kamera, tumingin si Ethan sa drive-thru headset, nagulat, nakita ang signal light na kumikislap na pula. Isang mababa, maalog na electronic vibration. 11 na drive-thru static. Dahan-dahang itinaas ng kamay ni Ethan ang earpiece, pinatay ang telepono. Nagbilang ako sa isip ko. 1, 2, 3. Audio, natahimik ang paligid. Tumigil din ang tunog ng kumukulong mantika. Parang biglang tumigil sa paghinga ang buong mundo. I-on muli ni Ethan ang headset. Mawawala ang static. Lumalakas ang tensyon. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap, ay click, ang liwanag ay sumasayaw ng mali. Nakakunot ang noo ni Ethan habang tumitingin sa paligid, ang kalawakan ay sumisira sa pagkislap. Flash minsan eh. Mag-flash ng 2 beses. Higpitan ni Ethan ang hawak sa counter.
Pangatlong beses. Nagmamadaling pumunta si Ethan sa pinto, nilock ang trangka, umatras sa likod ng counter, nanginginig ang mga kamay. Ang mga unang entidad. Isang mahinang huni, isang kakaiba, malungkot na himig na tila nagmula sa ilalim ng lupa. Kamera, sumulyap si Ethan sa salamin na pinto, isang madilim na anino ang dumaan sa madilim na mga ilaw sa kalye. Hindi ko alam kung sino yon. O ano yon? Isang mahinang katok ang nagmumula sa kusina. Kamera, slow motion, bahagyang nanginginig ang pinto ng freezer, natatakpan ang hawakan ng makapal na layer ng puting frost. Katok ng isang beses. Tunog, kumatok. Kumatok ng 2 beses. Close-up ng maputlang mukha ni Ethan, na nalaki ang mga mata. Kumatok ng 3 beses. Isang bulong mula sa isang hindi nakikitang nilalang. Tunog, sipol ng hangin sa salamin na sinusundan ng sunod-sunod na basag, magkakapatong na bulong. Ethan, pasukin mo kami Gutom na kami Biglang lumingon si Ethan patungo sa bulong, nang makita ang isang marka ng kamay na pinahira ng tubig sa salamin. Ang mga daliri ay hindi karaniwan. Hindi tao. Kamera, nagtago si Ethan sa likod ng counter, maputla, hawak ang isang gusot na piraso ng papel. Pinikit ko ang aking mga mata, nagdarasal na ang lahat ng ito ay isang bangungot. Pero pagbukas ko wala na ako sa Wendy's. Kamera, space shifts, nawala ang restaurant, napalitan ng imahe ng lumang kahoy na bubong, umaalinggaw ang boses ng ina ni Ethan. Nanay ni Ethan, pabulong, nakauwi ka na ba Ethan? Kamera, close-up, ina na may guwang, malalim, itim na mga mata. Ethan, bumulong, hindi. Hindi pwede. Alam ko namatay ang nanay ko noong 15 ako. Lord Millfield, nabunyag ang mga lihim. Ang hangin ay nagbabago ng direksyon. Ang tuloy-tuloy na pagtapik sa salamin na pinto ay nagiging pabulong. Ang mga tinig ng maraming tinig ay magkakapatong. Kamera, slow motion, binuksan ni Ethan ang kanyang mga mata, pabalik kay Wendy. Binitiktik niya ang lumang handbook, may nalaglag na dilaw na bigkis ng mga papel. Kamera, close up, ang gutay-gutay na dokumento na may pamagat na Millfield Grain Disaster 1973. Nag-zoom in sa bawat nanginginig na punit na linya. Noong 1973, ang Millfield Grain Silo ay dumanas ng isang sakuna. Dahil sa mga pagbawas sa pagpapanatili, ang silo ay nahawahan ng amag. Ang mga residente ng Millfield ay namatay sa gutom. Kamera, malungkot na larawan, mga itim at puting larawan ng mga payat at walang laman ang mata ng mga residente. Pero walang nakakita sa mga bangkay. Ang butil na lang ang natitira, nabubulok, inaamag at lumalaki. Parang bumulong ang mabagal, matagal na pintig ng puso na may halong kaluskos ng kanin. Ang alamat ng buhay na binhi. Binaliktad ni Ethan ang isa pang pahina, nagbabasa. Sinasabi ng mga tao na ang mga butil na iyon ay hindi namamatay. Nag-transform sila. Nagiging buhay na nilalang, nagiging parasitiko sa sinumang tumuntong sa isinumpang lupain. Isang close-up ng mukha ni Ethan, unti-unting napuno ng takot ang kanyang mga mata. Ang kaluskos ng kanin na may halong pangit na hagikik ng mga bata. Mga buhay na buto, minarkahan nila ang kanilang mga biktima ng isang mata, isang maliit na simbolo na nakaukit sa shell, tulad ng isang selyo. Kamera, hinalungkat ni Ethan ang kanyang bulsa, inilabas ang butil na itinapon sa basurahan, close up, ang ibabaw ng butil ay bitak, bahagyang kumikislap na parang mata. Hindi nila nakakalimutan ang mukha ng kanilang biktima. Hallucinations at psychological collapse. Malambot na mga yapak na papalapit. Kamera,
nakarinig si Ethan ng malutong na tawa, ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Ate, Kuya Ethan, makipaglaro ka sa akin. Kamera, slow motion, batang babae na may guwang na mata, basa ang buhok, nakatayo sa counter. Umurong si Ethan, bumuntong hininga. Pasulput-sulpot, paulit-ulit, baluktot na humuhuni. Subjective view, ang mga hilera ng mga upuan ay nabaluktot, ang mga figure ay nakayuko, nag-iba, tumataas mula sa lupa. Ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at hallucination ay ganap na nawala. Mga panuntunan ng kaligtasan. Kamera, nanginginig si Ethan habang tinitingnan ang gusot na rulebook. We play Ila the rules. We survive. Larawan, close-up, karagdagang sulat kamay na tala sa mga margin. Walang komunikasyon sa entity. Huwag alisin ang iyong mga mata sa mga patakaran. Huwag makinig ng matagal. Huwag hayaang tawagin nila ang iyong pangalan ng 3 beses. Ang katok ay naging tunog ng crunching, parang butil na dinudurog sa ilalim ng paa. Hindi pa bumibitaw ang sumpa. Pinulot ni Ethan ang butil, tinitigan ang maliit na mata. Ethan, pabulong, minarkahan nila ako eh. Isang malamig na hininga ang dumaan, ang mga bulong ay sabay-sabay, nakakasawa. Nakita ka namin eh. Nabasag ang salamin na pinto, nakausli ang mga butil ng kamay, abnormal ang haba ng mga kuko, hindi kumpleto ang mga katawan. Storm signal. Ang mga fluorescent na ilaw ay umuulit, nakakabingi. Kamera, ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamao, nakatitig sa kisame. Naririnig ko yata ang tibok ng puso ko sa katahimikan. Kamera, ang mga ilaw ay kumikislap 1 beses, 2 beses, 3 beses. Kamera, nagsisimulang tumaas ang kisem, parang may lumilipat sa itaas. Isang kaluskos ang tunog ng pagkuskos ng butil, pagbita. Nagkislap ang mga ilaw, bumagsak ang halimaw ng butil, mga tipak ng laman ng butil, mali ang hugis, umuusbong na mga paa. Kamera, panorama, nanginginig na katawan, walang pupil na mata, tuyong balat ng barley na pumuputok. Wala silang malinaw na hugis. Ang mga ito ay patay na alaala nagmamasa sa hugis. Ang laro ng kamatayan. Kamera, si Ethan ay umatras pa sa likod ng counter, pawis na umaagos sa kanyang mga templo. Ethan, buksan mo ang pinto. Nilalamig kami eh. Hinihintay ka ng pamilya mo eh. Kamera, nag-transform ang isa sa mga entity, naging ina ni Ethan, mabait na mata, mainit na ngiti. Nanay ni Ethan, nakangiti, buksan mo ang pinto, anak. Nilalamig na ako eh. Kamera, close, naningkit ang mga mata ni Ethan, nangingilid ang mga luha. Alam nila. Alam talaga nila kung ano ang dahilan kung bakit ako mahina. Labagin ang mga patakaran o sumunod. Kamera, inabot ni Ethan ang doorknob, ilang sentimetro lang ang layo. Kamera, patuloy na tumataas ang kisem, mas maraming entity ang malapit ng bumagsak. Sa isang bahagyang pag-ikot lang ng hawakan, ililibre na kita o kung anuman ang nagpapanggap na ikaw. Kamera, tingnan mula sa likod ng balikat ni Ethan, nanginginig ang mga kamay, kumikislap ang mga ilaw. Desperadong pinipilit. Kamera, mga deformed entity, dating katrabaho, dating kasintahan, maging si Ethan mismo, nasira, tumutulo ang itim na likido. Girlfriend, pabulong, nangako tayong magsasama habang buhay, Ethan. Katrabaho, tulungan mo ako. Matagal na akong na-stuck dito. Kamera, panorama, itim, nabahira ng usok na katawan, paikot-ikot, hingal. Patuloy silang umiikot, lumilikha ng mga ilusyon mula sa mga patay na alaala. Confrontation, near death. Kamera, ibinaba ni Ethan ang kanyang kamay, umatras pa sa counter. Ang mga bubog ay bitak, bawat bitak ay parang sapot ng gagamba, mga butil ng itim na bigas na dumadaloy sa mga bitak.
Kamera, ginagamit ni Ethan ang potatos patula bilang sandata. Ang kanyang mukha ay maputla, determinado. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa masira ang mga patakaran. Kamera, isang napakalaking entity, hindi matatag ang hugis, tulad ng isang alon ng hilaw na butil, humaharurot patungo sa counter. Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, hinawakan ng pala. Ang sandali ng kamatayan. Isang katok sa pinto, kasabay ng tibok ng puso ni Ethan. Paulit-ulit na kumikislap ang mga ilaw, malamig na puting liwanag na sinasalubong ng dilim. Kamera, close up, ang unang sinag ng bukang liwayway ay sumisikat sa bitak na bintana. Ang unang ilaw. Ang marupok na kaligtasan. Kamera, natutunaw ang mga ito, tulad ng butil ng buhangin na tinatangay ng hangin, nag-iwan ng nasusunog na amoy at isang layer ng itim na alikabok. Kamera, bumagsak si Ethan sa sahig, humihinal, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nakaligtas ako ngunit hindi buo. Liwayway abo ng mahabang gabi. Malamig na hangin, himig ng ibon sa malayo, kumikislap na liwanag. Kamera, lumabas si Ethan sa suot ni Wendy, maruruming damit, maputlang mukha, maitim na mata, walang laman. Walang laman na paradahan. Sa kabila ng kalye, mahamog na silo, tahimik. Lumabas ako ng Wendy's ng madaling araw. Isang kakaibang nilalang ang hugis ko. Kamera, huminto si Ethan, tumingin muli sa restaurant sa huling pagkakataon. Basag ang salamin, ang liwanag ng umaga ay tumatagos sa itim na alikabok na natitira. Ang hangin ay humihip ng mahina tulad ng isang huling bulong. Umalis sa Millfield. Kamera, scene ng quotes, itinaboy ni Ethan ang lumang Honda palabas ng Millfield. Kulay abo ang tanawin, mga hubad na bukid, nabubulok na bubong na umuurong sa likuran niya. Hindi na ako lumingon. Ang bayan na yon, ang kay Wendy na yon, ang mga bagay sa loob nito. Hindi dapat malaman ng isang tao. Kamera, close-up ng manibela, bahagyang nanginginig ang kamay ni Ethan. Kamera, rearview mirror, ang silo ay kumukupas sa ambon, na parang hindi ito umiral. Parang nakataka siya. Kamera, si Ethan sa isang convenience store clerk uniform, abala sa pag-aayos ng mga paninda. Akala ko ligtas na ako. Kamera, nakatira si Ethan sa isang maliit na apartment, nagkalat ang mga libro, isang lumang radyo na nakatutok sa isang maliit na channel ng balita. Sinusubukan kong bumalik sa normal, pumasok sa trabaho, mag-aral, lumayo sa mga abandonadong lugar, malayo sa landas. Ang indelible mark. Isang umaga, tumingin si Ethan sa salamin, naghugas ng mukha. Kapag itinaas niya ang kanyang kamiseta para punasan ang kanyang mukha, isang mahinang marka ang makikita sa ibaba lamang ng kanyang tadyang. Isang maliit na tatoo, isang maling hugis ng mata, nakatago sa ilalim ng kanyang balat. Kamera, natigilan si Ethan, nanginginig ang kamay habang hinahawakan nito. Ang mata ni. Minarkahan nila ako. Magsisimula muli ang loop. Ang lumang Wendy sa Millfield, ang hapon ay madilim. Kamera, isang bagong binata, backpack sa kanyang balikat, pagod na mga mata, pumasok. Kamera, ang cash register, nakaupo pa rin si Dele, hindi nagbabago, pagod na mukha, nanlalabo ang mga mata. Dele, walang pakialam, hindi tumitingin, nagpupuno ng mga form. Nagtatrabaho sa night shift. Kamera, close-up, mesa ni Dele, gusot na papel dito, ang mga panuntunan sa kaligtasan ay may mga mansa na pula kayumanggi. Dele, itulak ang papel sa binata, basahin mong mabuti. Gawin mo ng tama. Walang tanong. Kamera,
Umihip ang hangin sa salamin na sinundan ng mahinang bulong. Kamera, mabagal na pag-zoom sa papel, nanginginig ang mga salita, bawat kakaibang panuntunan. Walang Berger na walang Bonds eh. Hindi magbubukas ng pinto kapag ang ilaw ay kumikislap ng 3 beses. Huling kuha, nakatingin sa restaurant mula sa itaas, ang lumang silo na nakaamba sa di kalayuan, isang kislap ng liwanag sa abot tanaw. Ang tunay na gastos. Bumalik kay Ethan, nakaupo mag-isa sa isang madilim na silid, tanging ang mahinang dilaw na liwanag mula sa radyo. Kamera, close-up ng mukha ni Ethan, blanko ang mga mata, bahagyang gumagalaw ang labi. Ethan, pabulong, nasasakal, walang ganap na nakatakas. Audio, radio static, may halong pamilyar na bulong. Ethan, pinapanood ka pa rin namin. Kamera, nakakuyom ang kamay ni Ethan, tumutulo ang dugo mula sa palad niya. Sobrang close-up zoom, ang mga mata ni Ethan ay sumasalamin sa mga neon na ilaw, at sa kanyang mga mag-aaral ay ang imahe ng isang itim, nanginginig na palayan.